Kahit umuulan, nagdaos pa rin ang misa si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa katedral ng Palo, Leyte na nawasak sa kasagsagan ng bagyong Yolanda. Sinisikap na mga isaayos ang mga lugar sa lalawigan na madalas pasyalan para agad na maibangon ang kanilang turismo. May news to go si Julio Segovia. Ang dating ganda ng Santo Niño Shrine o Romualdez Museum, natahanan ng mga koleksyon ng souvenir items si dating First Lady at ngayong Congresswoman Imelda Marcos. Ngayon ilarawan ng pagkawasak matapos lamunin ng storm surge dahil sa Super Typhoon Yolanda. Pero inaayos na raw ang museo para muling buksan sa Disyembre. Para meron naman kaming income. Parang yun na lang ang pinakatulong nila dito sa museum namin. Dahil turismo ang isa sa mga pangunahing bumubuhay sa Tacloban, umaasa ang mga hotel sa lungsod na muli itong sisigla. Lalo pag natapos na ang trabaho ng mga foreign at local volunteer na siya nilang parokyano ngayon. They are here to help, but eventually, we will be starting on our own. Talagang maapektuhan yung ekonomiya dito sa Tacloban. Sa tanyag ding tourist spot na Leyte Landing sa Palo, Leyte, kung saan tinupad ni General Douglas MacArthur ang pangakong I shall return. Tulong-tulong namang itinayo ang natumbang statwa ni Carlos Romulo. Dito, hindi rin natinag ng ulan ang misang pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle para ipagdiwang Jubilee ng Archdiocese of Palo. Kaya po nandito ako, hindi lamang para makiisa sa inyo, para i-encourage kayo, kundi pasalamatan kayo. Hindi ako nawawalang pag-asa. Tutulungan talaga tayo ng Lord. Sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga natatagpuang patay dahil sa bagyong Yolanda, biglang kambyo ang pamahalaan kaugnay ng pagkakalis sa pwesto ng dating Regional Director naman ng PNP Region 8 na nagsabing posibleng nasa 10,000 ang nasawi sa bagyo. Isinailalim lang daw ito sa stress debriefing ayon sa PNP at ibabalik din sa trabaho. Dumalo naman si Dingdong Dante sa mga binagyo sa Estancia, Iloilo para makiisa sa relief operations. Nauna namang namahagi ng relief goods sa Tabogon, Cebu ang nobenyang si Marian Rivera. Bukod sa mga binagyong lugar, patuloy ring bumabangon ng buhol na nilindol noong Oktubre na binalikan ni Pangulong Noynoy Aquino. Yes, the Secretary of the Budget has assured me that the needs of Bohol have already been set aside. Pero tiyak na raw na tatamaan ng mga kalamidad sa Visayas ang takbo ng ating ekonomiya. Mababa na nga kung tutuusin ang 7% growth rate ng third quarter ng ating GDP o kabuang halaga ng produkto at serbisyong nalikha sa loob ng bansa kumpara ng second quarter. At posible pa itong bumaba ng hanggang 0.8 percentage points sa huling 3 buwan ng taon. The trick here is really to ensure that relief services are provided quickly and on time. The social services are restored, public infrastructures are restored quickly so that economic activities, livelihood and employment would be generated, and that would get people out of poverty as quickly as possible. Julio Segovia, GMA News.